Sabi po nila, mga kababayan, sabi ng mga DDS, ang Marcos administration naman daw po, mga kababayan, open, no? Kay Sara Duterte, ano ba to? Pakikipagbati na ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman ho siguro, no? Unang-una, hindi naman kailangan makipagbati ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Bakit to? Hindi naman sila tinuturing na kaaway ni Pangulong Bongbong Marcos. Sila lang ho yung paulit-ulit. No, kaaway namin si Bongbong, kaaway namin si Bongbong. Sila lang po yung paulit-ulit na umaaway sa Pangulo. Pero eto ayan. Ano ba to? Bakit Marcos, bakit sabongero? Mali yung napindot ko. Ito. Mali yung napindot ko. Ito, mga kababayan. Marcos open to any good suggestion from Duterte. Ito po kaya ay pakikipagbati na ng ating Pangulo? Sabi ko naman, hindi naman sila itinuturing na kaaway. No? Hindi naman ho sila itinuturing na kaaway, mga bossing, ng ating Pangulo. Sila lang po ang nakikipag-away sa Pangulo. Bakit po? Dahil sa kagustuhan at pilit na gustong maagaw ang posisyon ng pagkapresidente upang wag nang lumobo yung mga naiimbestigahan at yung mga issue sa kanila, inaaway nila si Pangulong Bongbong Marcos. O di ho ba? Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay open sa kahit na anong suhestyon na manggagaling sa mga Duterte. Ang tanong natin, meron ba? Ang tanong natin, ano kayang magandang suhestyon ang maibibigay ng mga Duterte? Pagpugot ng ulo sa presidente? Or yung pagsayaw, yung sayaw-sayaw ni Pulong na gano'n. Sayaw si Pulong na gano'n. Pag na bad trip, mananaksak, gustong manaksak. O pag yung kayong Baste, yung gano'n. Or yung pangako ni Baste Duterte sa sasampali si General Torre pag nakita. Parang wala akong makitang maibibigay nila magandang suggestion, no? Pero open ang Pangulo, no? Kaya lang, wag lang silang magtatampo, mga kababayan, wag silang magtatampo kung matabla sila, no? Suggestion kapag ka hindi maganda at mukhang hindi okay ang idudulot sa bayang Pilipinas, hindi tatanggapin. Baka magbigay sila ng mga suggestion o mga suggestion, mga proyekto. Eto, proyekto, ganito gawin natin. No? Barahan natin yung pinagdadaluyan ng baha na yan. Tapos lagyan natin ng dolomite diyan sa Maynila. Maganda sa paningin ng taong bayan. Pero baha ang epekto sa bayan. Papasukin natin yung Pogo. No? Malaki ang kikitain ng gobyerno ng Pilipinas sa Pogo. Pero katatawa na naman tayo sa buong mundo. Biruin mo, karamihan ng bansa hindi tinanggap ang Pogo. Pero kay dating Pangulong Duterte, ay okay yan. Malaki ang kikitain ng gobyerno dyan. Isabong, malaki ang kikitain sa Isabong. Hayaan nating mag-operate ang Isabong. Diba, Marijo? Hayaan natin mag-operate ang Isabong. Ayun, malaki ang kita ng gobyerno. Yun ba ang isasuggest nila? Pero, lubog naman sa kahirapan yung mga Pilipino na nalulong doon sa sugal. Mali. Baka ganyan yung mga isuggest ninyo sa Pangulo. Hindi tatanggapin ng Pangulo yan. Tingnan nyo nga, yung Pogo, sarado. Di ba? Although sinasabi ng dating Pangulong Duterte, malaki ang kikitain ng gobyerno doon sa Pogo. Dahil daw po sa mga tax. Napag-alaman naman po, madaming mga Pogo hindi nagbabayad ng tax. Wala din. Sarado. Bakit? Nakakadulot yan, nakakapinsala yan sa taong bayan Hindi lang po sa taong bayan.
Nakakapambiktima yan eh. Yung mga pang-scam-scam niyan eh, kahit sa labas ng bansa eh. At ayaw natin na mapabalita na yung mga pogo na yan, na gumagawa ng mga love scam na yan, eh, ang pinanggagalingan Pilipinas. Di ba, Remy, ng Ceresa Force at Pambansang Nanay? Ayaw natin nun. Tanggalin yan. Hindi maganda ang idudulot sa ating bayan yan. Malaki kinikita pero hindi maganda ang idudulot. Ang magaling na gobyerno ho, mga boss, Chief Amo, sir, kikita ang gobyerno ng Pilipinas pero walang mapipinsala na kahit sino, kahit pa hindi pa Pilipino yan. Walang mapipinsala. Yun ang magaling na gobyerno. Sa kanila parang yung mga tirada ho nila, mga bossing eh, kikita ang gobyerno, lulong naman sa sugal ang Pilipino. Maganda yung Dolomites, baha naman doon sa lugar na yun. Sabi ni JC Mose, desperate si PBBM para luhuran niya si Fiona. Totoo. Naku, sasabihin na naman mga DDS, makikipagbati na. Ano to? Reconciliation sa mga Duterte? Kaya ang presidente ay sinasabi open for suggestion. Tapos sasabihin ng mga DDS na mga mga vlogger nila. Naku, hindi magsasuggest dyan si Inday Sara Duterte. Kasi ike-credit grab lang ng mga yan. Diyos ko po, wala pang ang napapatunayan eh. Yung vice-presidente eh. No? At baka pag nag-suggest ho, mga bossing, may negatibong epekto naman po sa ating bayan. Kaya, wag na lang. Kikita sila pero baon sa utang ang bansang Pilipinas. Diba? Mood covers. Dapat, ang magaling na gobyerno ho, mga kababayan, kagaya nga ng sabi natin, ang magaling na gobyerno ho, kikita ng pera, hindi man malaki, pero walang tinatapakan tao, walang masasagasaang tao, walang malulubog na Pilipino dahil sa negatibong epekto nung kanilang proyekto. Ganun ho. Ngayon, mga bossing, ito may pinag-uusapan sila sa SMNI. Ano po? Pinag-uusapan yata nila si Atty. Claire. Biruin mo naman, hindi naman. Ito, ano yung sinulat nyo dyan? Paring RJ. Sino tong si Paring RJ? Bagong host ng SMNI? Para kung saan na lang pumupulot ang SMNI ng host. Dati yung mga vlogger nila. No? Oy, ikaw, vlogger ka? Sino suportahan mo? Si Duterte ho ako. Pagka pangit-pangit ng vlog.